Magandang araw na naman mga kapuntos at dito na naman tayo at sasagutin natin ang ating mga mahal na kapatid, ang mga little popes na nagkukomentaryo sa Vatican II. Parang sino ang Vatican II pa ang mali at siya na ang tama, ang lakas ng tama mga kapatid. So ngayon ating pakinggan yung isa sa mga ako po ay lubhang nasisiyahan dahil nabago na po yung paninindigan ng Little Pope. Dahil siguro sa pagsagot natin at sa pagharap ng ating mga kasamahan, ng mga Catholic Faith Defenders sa kanya, tinupuna yung kanyang mga theological opinion. Okay? Private interpretation sa mga document ng simbahan. Ito po yung original na gusto niya. Novus Ordo ay kademonyuhan talaga. Hindi lang sa demonyo, kundi kademonyuhan. Pakinggan natin. Pausap. Hindi naman naman i-revise. Pamanati. Nakakawa ng pag-change, lahi ng change. So, dili na ka ng iya sa yawa. Dili na. Masubra, patay. Masubra pa. Sa yawa. Yes. Yawa, yes. Masubra pa kay. Yawa, yes siya. Adi pa, churgot. So, yawa, yes. Kita ninyo mga kapatid, ito po yung kanyang stand na sa demonyo talaga. Very close-minded itong taong ito. Na sa demonyo talaga yung Novus Ordo, yung vernacular mass natin. Yung inaatinan natin every day or every Sunday. Sa demonyo daw yan, kademonyuhan daw yan. Yan ang sinasabi niya sa harap mismo sa ating mahal na presidente, President Ryan Mihiliano. Dahil siguro hindi siya nagpaalam, perma lang siya sa topic na ang Novus Ordo ay sa demonyo, may pre-debate conference pa sila at pumipirma pa siya. At ang nangyari, pagka pinagalitan ng kanyang spiritual director daw, na hindi, kahit yung spiritual director niya ay hindi sumasang-ayon sa kanyang tema no? So dito, makikita natin nga kahit yung spiritual director niya ay pumipigil. At makita naman sa kanyang binibigkas na hindi na sa demonyo, kundi departure na. Dahil ang totoo, si Brother R.G. Sino, the Little Pope, departing from his spiritual director. Hindi yan stand ng spiritual director niya na Novus Ordo ay sa demonyo, yung vernacular masses natin ay sa demonyo. Sa kanya lang po yan, mga kapatid. At nagbago ang ihip ng hangin. Bakit? Ano nang stand ng ating Little Pope ngayon? Okay? Ating pakinggan ang ating mahal na kapatid. Ano ang stand niya sa Novus Ordo natin ngayon? Okay. Kaya nagtanong sa kanya no? Ating pakinggan Tayo sa ating ngayon sa ating presente kapanahunan po ngayon Hindi kayo makalusot sa mga dokumento, so hinahanapan mo ako ng authority. No, nagalit siya dahil basahin niyo po yung canon 229. Inahanapan siya ng authority. Ano ba yung authority niya to interpret? No? Hindi naman tayo pinagbabawalan na magbasa ng mga document ng simbahan. Ang pinagbabawalan, Sir Little Pope R.G. Sino II, na international president daw siya sa lay Catholic apologist, siya naman ang nagtayo. No? At ilan lang ang membro. No, sa Davao lang nagmula. So ngayon, tinanong ka na anong authority mo to interpret the document. Yan ang point Pero sa sunod na banda, wala talaga yung authority. The magisterium is the final interpreters of the official document. Hindi ka naman pinagbabawalan na magbasa ng aklat. In-encourage nga tayo na mag-study. Pero the last say is not me, not you, but the magisterium. Yan ang point sa tanong mo. Hinahanapan ka ng authority. Wala kang authority sa pag-interpret ng official teachings ng simbahan. Ang Santo Papa lang at ang mga obispo. Pakinggan natin. All the faithful, all the lay faithful have the obligation to defend the faith. Totoo yan. And this is our faith, not your faith. Totoo yan. Not my faith, but this is. Totoo yan. That we are obliged to defend our faith, not to interpret our own faith. Totoo yan. Dapat talaga na
mag-defend tayo sa ating pananampalataya. Hindi mag-conclude, hindi mag-declare ng kahit ano. Yung unan niyang opinion na kademonyuhan yung vernacular mass natin. Yan po yung unang opinion niya. Pero pakinggan nyo, mamangha tayo sa kanyang susunod na statement. Ito. Is our faith, the faith of the Catholic Church, na dapat depensahan po natin. Sir Lincoln, ay hindi na po sa demonyo yun. Pero sa protestante po yan, hindi. Kita ninyo? Hindi na po sa demonyo yun. So, nagbago na ang ihip ng hangin, mga kapatid. Anong sabi niya? Hindi na po sa demonyo yun. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo, mga kapatid. Binago na niya yung kanyang statement, mga kapatid. Hindi na daw sa demonyo ang Novus Ordo. All the faithful, all the lay faithful have the obligation to defend the faith. And this is our faith, not your faith, not my faith, but this is our faith, the faith of the Catholic Church, na dapat depensahan po natin. Sir Lincoln, ay hindi na po sa demonyo yun. Pero sa protestante po yan, hindi po yung katoliko. Kita ninyo? Nagbago na naman. Nung una, sabi niya, demonyo talaga yan. Hindi lang departure. Pakinggan ninyo. Pero manihayawa to. Hindi siya ipausap. Hindi naman i-revise. Amo na tingnan. Nakaw na ng pag-change, lahi ng change. So dili na ka nang iya sa yawa, dili na. Masubra pa kay. Masubra pa. Sa yawa. Yes. Yawa, Masubra pa kay. yawa. Masubra pa sa yawa. Kademonyuhan talaga yung Novus. Yan po ang una niya na statement. Ngayon, binabago na niya. Hindi na yan sa demonyo. Sa protestante na yan. So may nagbunga talaga yung pagsagot natin punto por punto dahil bago yung una sa kademonyuhan yung Novus Ordo. Sa demonyo yung Novus Ordo. Departure yung Novus Ordo. At ngayon naman, hindi yan sa demonyo. Pakinggan muna natin. Iulit natin yung kanyang nagbagong statement ng ating Little Pope. Mas mabuti talaga na ating sasagutin. Para dadahan naman, makorrected po yung kapatid natin. Sa mga dokumento, so hinahanapan mo ako ng authority. Galit siya. Bakit tinahanapan siya ng authority? May authority siya, presidente siya, international. May authority siya dahil international president siya sa kanyang sariling organisasyon na Le Catholic Apologists. Siya ang founder, siya din ang presidente. Walang palit-palit na leader, siya lang. No? Siya lang hanggang ngayon. No? So, pakinggan natin. That their group is not acknowledged by the Bishop of Davao, Archbishop of Davao. The faith. And this is our faith, not your faith, not my faith, but this is our faith, the faith of the Catholic Church, na dapat depensahan po natin. Sir Lincoln, ay hindi na po sa demonyo yun. Pero sa protestante po yan, hindi po yung katoliko. Kita nyo? Hindi na pala sa demonyo ang Novus Ordo. Very good. Nagbago na talaga. Salamat, no? Salamat sa mga Catholic faith defenders na walang humpay na nagdepensa. Nabago ng isip ng Little Pope. Sabi niya, hindi na daw sa demonyo. Pero may karagdagan na statement, kundi sa protestante. Diyan ka naman nagkamali. Then alam mo, kapatid na Little Pope, hindi po ang protestante ang nag-recognize sa Novus Ordo. Sino po bang nag-recognize sa Novus Ordo? Basahin natin ang referensya. Novus Ordo is a short for Novus Ordo Missae, which means a new order of the Mass. The term Novus Ordo distinguishes the Mass promulgated by Pope Paul VI in 1969 from the traditional Latin Mass promulgated by Pope Pius V in 1570. So, 1570 pa yung Tridentine Mass, no? Bago pa rin. And then, during that time, universal language is Latin, pero ngayon, universal language is English. At in-encourage na tayo sa vernacular masses, itong Novus Ordo, sa 1969 by Pope Paul VI. So, Pope Paul VI, Santo Papa po ang nag-declare niyan. Hindi po
si Martin Luther. Hindi din yung follower ni Martin Luther. At kung sasabihin mo na kami na sumusunod sa Santo Papa dahil sa Novus Ordo ay protestante, anong tawag ninyo? Na hindi sumusunod sa Papa. Kaya nga tinatawag na protestante yung mga hindi sumusunod sa Papa. Na kami na sumusunod sa Papa, naging protestante. Ano ka ba, kapatid na Little Pope? Kinukontradict mo naman si Pope Paul VI na nag-promulgate. Kaya nga, tinanong ka kanina, ano ba yung authority mo to question the authority of the Pope? Yan. At kahit ang co-primum ni Pope Pius V, Little Pope, makinig ka, nagbigay siya ng allowances for personal preferences. Nandito yan sa, binabasa ko yung buo, yung sspx.com, patungkol sa co-primum. The bull co-primum makes allowance for personal preferences. Anong sabi dito? The bull makes allowance for personal preferences. Nag-acknowledge ng personal preferences. Pero anong sabi? Basahin natin ang buong, nandito po ito sa sspx.com nila, sa kanilang website. At yung term na new right, yung Latin, yung new right, nandyan yan sa kanilang website. Dapat i-correct nila yung website nila. Hindi naman ako nag-interpret niyan. Kung wala yan sa original na Latin, yung problema nila yon. Then nandyan sa website ninyo. I-omit niyo yung nasa website ninyo sa sspx.com. Binabasa lang natin na Latin, Tridentine is a new right also. No? So ngayon, babasahin natin yung nag-allow din si Pope Pius V ng personal preferences sa mga liturgical rights na established rights. Basahin natin. After confirming the right of religious orders, chapters, etc., to the peaceful possessions of their own missals, Pius V permits such communities to renounce them in favor of his own. So, meron ng existing missals sa mga religious congregation prior sa 1570. Sabi niya, i-renounce niyan in favor to my own missal. Si Esdem Magus Placeret, sa Latin pa. If his own missal pleases them more. Kung ang missal ko ay nakapagbigay sa inyo ng galak, kung it pleases you more. Okay, renounce nyo na yung mga dati ninyo. But on one condition. Okay? Sa isang condition, that this preference is approved by their bishop or superior. Kung hindi nila na ma-receive itong if his own missal pleases them more, but on one condition, that this preference is approved by their bishop, superior, as well as by the whole chapter. Here again, the Pope, while favoring his own missal in certain cases, does not wish to infringe established rights, and indeed allows them priority. So, nag-recognize siya ng personal preferences as long as the personal preferences are acknowledged by their bishop and their superior. Sabi dito, the Pope does not wish to infringe established rights. Hindi niya gusto na i-violate yung mga established rights prior to his new rights. New right, yung Novus, yung Tridentine Mass. So, malinaw na malinaw, the bull makes allowance for personal preferences. Nandito yan sa inyong so kita ninyo hindi gaano ka-stricto si Pope Paul V na kung yung established rights ay approved by their bishop and their superior, continue, he allows it. So he makes allowances for personal preferences. Pero itong mga kapatid natin, parang isa lang right ang tama. Roman right lang. No?
Hindi naman natin sinasabi na mali yung Roman Rite, no? So sinasagot lang natin punto por punto, at while nakikinig ako sa ating kapatid, parang siya na ang expert to interpret the Vatican II. Kahit yung mga statement ng Vatican II, kinokorek pa niya, no? Little Pope talaga, no? Higit pa sa Santo Papa. At mag-ingat po tayo, sinasagot lang natin ang ating kapatid para hindi kayo malito. At yung veneration ninyo na binibigay sa Latin Mass, yun din ang admiration natin sa Novus Ordo. Equal po yun. Parehang Papa po ang nag-promulgate nun. Sa Latin Mass, si Pope Pio V. Sa Novus Ordo Vernacular Mass, si Pope Paul VI. Magkapariha lang. Dapat tanggapin natin lahat. At hindi natin sasabihin na minus yung yung pagsamba ko dahil hindi Latin. At minus din yung pagsamba ko dahil Novus Ordo. Equal lang po yung dignity na yan. At binabasa na natin yung official statement ng Sacrosanctum Concilium. As long as lawfully acknowledged by the Church, all rights are equal in dignity and equal in dignity. No? So, equal lang yung dignity. Hindi yung Latin ay mas banal pa kaysa Novus Ordo. Hindi din yung Novus Ordo mas banal pa. Equal in dignity. Yan po ang official statement ng Sacrosanctum Concilium number 4. So, mas mabuti na hindi natin i-correct. I-abide natin yung ating isipan sa official statement ng simbahan. At sabi niya, yung opening mass daw ay Tridentine pa rin. Totoo naman na Latin yung misa nila, nasa Roma sila. Pero, nakaharap na sila sa mga tao. Tingnan nyo mga kapatid, nag-consecrate. Opening po ito sa Vatican II. No? Pakita ko sa inyo. Ito po yung actual na video sa misa, sa opening mass. So, nakaharap na sila sa mga tao, mga kapatid. Hindi totoo yung sinasabi niya na Tridentine Rite. So, kita ninyo, nakaharap na sila sa mga tao. Sabi niya kanina na yung opening sa Vatican Mass is 100% Tridentine. So, dahan-dahan na bago ang simbahan. So, there is an organic development within the church. Because the church is not static. The church is dynamic po. At yan po ang katotohanan, mga kapatid. At sinasagot lang natin ating mahal na kapatid, at natutuwa po tayo ay dahan-dahan na siyang naliwanagan yung kanyang isipan at hindi na siya nag-conclude na sa demonyo. At hindi din ito sa protestante dahil it is recognized by Pope Paul VI. Tayo na sumusunod sa Santo Papa, naging protestante na. Hindi yan ang definition sa protestante. Yung protestante ay nag-protest against sa Papa at sa Magisterium. At kami ay hindi nag-protest sa Papa dahil sinusunod namin ang Novus Ordo. Hindi din kami nag-protest sa mga Magisterium. So, hindi protestante ang Novus Ordo. Yung protestante, yung hindi sumasang-ayon sa official promulgation ni Pope Paul VI. Fighting Maria, the Taxi with a humble heart. God bless.